Sa totoo po niyan, kami lang din po yung nag-aayos sa sarili namin. Kami po yung nagme-makeup, nag-aayos sa sarili namin. Yung mga natututunan po namin, napapanood lang po namin siya sa YouTube, kung paano mag-makeup ng sarili, kung paano maayos yung sarili mo. And even our clothes po, sa department store lang din po namin nabibili. So, May vendors ba kayo mga food? Wala. sa totoo po niyan, ang pinopromote po talaga namin yung musika ng Pilipino. Ang And ganda. if given the chance to promote our music all over the world, we would be honored po talaga. And the honor will also be ours. Dahil po. hindi lamang kayo ang sisikat din ang Pilipinas. Tama. Lagi po kami nagtatalo. Yung grupo pinapanood, minsan dahil lang din sa kanya, di ba? Napakubati. Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo yan? Paano niyo masasabing pinopromote niyo ang P-pop? Gusto ko malaman kung hanggang saan kayo tatanda. Ang daming kaganapan kaya masasabi mo talaga na matatag talaga. Hindi biro. Tsaka hindi, compare niyo yung nung first press ko natin, tsaka yung press ko natin nung nirelease natin yung pagtatag. Tanggap nyo ba? Kasi eventually, di ba? Nakikita ko si Justin kasi eventually, iba yung tsura niya kasi, di ba? Not to offend anyone. Meron kasi tinatawag na front-runner ng grupo, di ba? Kahit yung grupo may, ito yung pinakakuha ko, ito yung sinusundan ng fans, ito yung tinitilian, tapos pinapanood, yung grupo pinapanood, minsan dahil lang din sa kanya, di ba? So, hindi ba naman kayo darating sa point na si Justin, di ba yung looks, pag na-develop ito, gugwapo pa, mayat lang kasi, di ba? Eh, parang siya yung magdadala sa grupo. Okay lang ba sa inyo yung gano'n? Okay lang naman po yun. It's an edge for us kasi po, parang success ng isa sa amin, success na po ng buong grupo. So, more exposure for Justin is more exposure for us. Mas makikilala po siya, mas makikilala lahat kami. Wala pong ingitan sa amin. Napakabagay. Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo na yan? Talagang style yan, o? Yung style ko naman po ngayon, actually po hindi ko po alam eh. Kumbaga, kung ano lang po yung naisip ko, ito yung suot ko, sige, ganito na nga lang yung buhok ko, parang ganun po, yun na lang po yung inaisip ko. So, lahat kayo straight. Opo. Hindi ba siguro nilawin ko lang po yung Estel. Kasi po, madalas po siya kasi matagal na po kami magkaibigan. Close din po kasi siya madalas sa mga babae. So siguro po, baka po akalain nyo medyo weird po yung Kasi naka-makeup siya ngayon, no? Parang bakla talaga. Minsan lang po nasasabihan na parang deserve po ba talaga dyan? Kasi parang hindi ka naman guwapo, hindi ka naman ganun kagwapo. And then, may sabi, ang lambot-lambot mo. Nung nababasa ko po yun, parang sabi ko sa sarili ko, ganun pala talaga yung tingin sa akin ng tao. Tapos naisip ko, kung ganun yung tingin sa akin ng tao, okay lang, embrace ko na lang po kung sino talaga ako. At kung ganun yung tingin nila, okay lang po, basta ang mahalaga po, kilala ko kung sino ako, alam ko po kung ano yung totoong sarili ko. Kaya po ako nandito kasi alam ko po deserve ko. Paano niyo masasabing pinopromote niyo ang P-pop? Hindi nila alam yung language, except that siguro, sabihin niya, you're from the Philippines. So how will you promote K-pop? Alam po natin na naninibago po tayo lahat sa ganitong parang musika po sa Pilipinas. Pero this is a new kind of thing na sinusubukan po namin sa Pilipinas na sana po gusto po namin mawala yung takot ng mga Pilipino na mag-try ng bago para po mag-evolve pa po yung music industry in the Philippines. Yung goal po talaga namin is in the future po, parang makilala po tayo sa ganito na sing and dance or may mga bago po tayo mga genre na pinapasok sa Pilipinas para in the future po, marami na pong susunod na katulad namin na parang idol group nga po at makilala pa po tayo sa buong mundo. Ito po yung first time na makikita natin, gagawin namin, papagusuhin namin yung sing and dance, dancing hardly and then singing hardly at the same time. Kumbaga, mapapakita natin yung talento ng Pilipino na all around talaga tayo. At kung mauso man dito sa Pilipinas, pag pumutok yung gantong genre sa Pilipinas, mapapakita rin natin sa ibang bansa, hopefully na ganito, ito ang Pilipino, magagaling kumanta, magaling sa pagkain, lahat, kaya mag-rap and everything. Kaya doon po, mapapakita natin ang buhay ng Pilipino. Gusto kong malaman kung hanggang saan kayo tatagal. Grabe din yung glow up no?
yung setup, yung lugar. Tas pinakakaiba is yung tanong ng tao. Nung questioning sa atin nung una natin, parang super doubtful nung lahat, ng media. Tapos si Justin kasi eventually, iba yung tsura niya kasi, di ba? Not to offend anyone. Saka may club siya ngayon, no? Parang backlatter. Paano nyo nasasabi yung pinopromote nyo? Beat up. Can one of you share which lyrics from any song is personal to you and why? After overcoming so many challenges and achieving great things, what other goals do you have in mind after Pagkatag? You're starting a new era not only with the release but also with your company. What has it been like having full reign over your music and artistry? Siguro masasabi ko dyan, masasabi ko na matatag na tayo kasi ang problema na natin ngayon, yung dami ng ginagawa natin. Dati, naghahanap tayo ng gagawin. Yung challenge mo dati, ano susuotin natin? Wala pa tayong costume. Ano kakainin natin? Ngayon, ano ba? Hindi. Ano tayo kakain? Pero ngayon, ano bang kakainin? Ano kakainin? Tapos ngayon, sobrang dami ng events, diba? Parang attend ka na natin. Filipino group is making waves among K-pop fans with one of their rehearsal videos for their song Go Up going viral. Ang saya po namin. Di po talaga kasi namin inaasahan yung nangyari po. Welcome SB 5K likes na yung page ng SB19! 1 million views ang music video namin sa YouTube! Kakaroon tayo ng 10 free concerts nationwide. If you see yourself as a group or an individually 3 to 5 years from now, what would you guys want to do? Like, what activities would you want to do? Umabot na ng 20 million views! Walk down memory lane filled with exclusive moments. 1, 2, 3, Yung main goal po kasi talaga namin in the future, gusto po namin ma-inspire yung mga kabataan or hindi lang po mga kabataan, bawat Pilipino po magsisend po kami ng message through our music
na huwag po tayong matakot sumubok ng mga ganitong klaseng bagong music po sa industry. And huwag po tayo susuko sa pangarap natin. Push lang po ng push. Tapos huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hopefully, in the future, pag nag-release kami ng album, masasabi namin talaga na gawang Pinoy, tatak Pinoy, kasi kami lahat yung gumawa. From lyrics to the instrumental, to the choreography, lahat Filipino. Yun po yung main goal ng grupo namin. Masasabi mo matatag ka na kapag nagre-reminisce ka na dun sa ano. Yung mga nakaraan? Yung mga nakaraan Yung mga nakaraan mo na alam mong pinatatag ka. Yung mga ganun bagay. Okay na yung sobrang busy kaysa walang ginagawa. Kasi naranasan natin lahat yung nag-aabang tayo sa wala. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Parang yun nga yun yung gusto ko lang ipasok yung sa Cream Zone. Na parang, ito lang yung meron tayo Parang gawa sa pawis luhat go. Wala tayong koneksyon, wala tayong resources, ni costume wala tayong pambili, wala tayong pangkain. Parang, ito lang yung meron tayo, pero ito yung narating natin. So, ano pa yung makakabuwag sa atin? Ano pa yung makaka-break sa atin? Di ba? We are SB19. SB19's Bazinga. Asian pop superstar SB19. I'm finally hanging out here in LA with SB19. AAA Best Artist SB19. K-pop Icon Award is SB19. SB19. We're just so thankful for all of our supporters. But the thing is, you're doing this not only for you, but for the Philippines. We love you guys. Thank you so much for coming by. We're about to introduce you to the #1 Filipino boy band. They are SB19. Oh, we've been looking forward to this. The unstoppable group from the Philippines who have shattered records, gained fans all over the globe. We welcome the incredible SB19. Pretty wild that you're on a tour of this magnitude. You're selling out in LA. Pilipinas!